Hi guys, kumusta kayo dyan? Welcome sa aking channel. Ito guys, ibang version na naman itong gagawin ko ngayon. Gagawa pa rin ako ng kinilaw pero ibang version na naman, pusit na malalaki guys. So ayan, tinatanggalan ko na siya ng plastic niya sa likod dahil ibang klaseng pinaka-plastic to, makapal. Hindi katulad sa maliliit na pusit na maliliit lang din yung pinaka-plastic niya. So ito ang kapal guys, ayan oh. So, ibang klaseng pusit ito, malalaki. So ayan, para siyang octopus pero ang octopus is malalaki naman masyado yon. So ayan, tanggalin lang natin ng pinakamata niya. So ayan, tanggalin natin. Nasa ano to guys, nabumili lang ako ng 1 kilo sa fish market. Kasi mura naman ang 1 kilo, nasa ano lang, 10 dirhamo. Kaya subukan natin gumawa ng kinilaw na pusit. So yung unang kinilaw ko kasi is dilis. So gagawa naman tayo ng ibang version. So ayan mga kapatid, ganito lang magtanggal ng mga bituka ng malalaking pusit. Tanggalin lang na natin yung pinakamata niya. Ayan. Saka yung mga ata, yung mga itim. Ayan, hindi pwede natin yung kainin na hindi natin pwede yung ihalo sa kinilaw. Kailangan natin tanggalin yung mga ata na yan. Ayan mga kapatid. So ganito lang maglinis ng ng pusit na gawin nating kinilaw na malalaking pusit. So ayan guys. Basa lang natin. Kailangan natin tanggalin itong mga ata na dumikit sa balat ng pusit. Ayan. Kung maputi na yan, okay na yan, wala na siyang ata. Okay, kailangan masipag din tayo gumawa ng pagkain natin. Hindi lang puro bili tayo sa labas. Ay kasi sa labas wala namang gumagawa nito eh. Kung makatikim ka na ng ganito, kung tayo ang gagawa talaga, tayo ang gagawa ng version natin. So ayan mga kapatid, sana nakakuha na naman kayo ng ibang idea sa ginagawa ko ngayon. Ang maggawa ng pusit na kinilaw. So ayan, linisin lang natin ng maigi para tanggal yung mga ata-ata niya na dumidikit yan sa balat. So ayan pa, may ata pa rin, dumidikit pa rin sa balat, pero wala nang problema yan, ano na lang yan, importante yung pinaka ata na tubig, yun ang mawala. Kaya hindi pwede natin mahalo sa pagkain yan. So ayan guys, itong mga gaway naman, linisinin natin na mabuti ito. Ayan. Kasi minsan yung gaway may mga dumi-dumi din yan, kailangan din natin linisin ng mabuti. So ayan, ganyan lang guys pag linis ng pusit na malalaki. So ayan. So ngayon guys, i-steam ko na tong pusit na nilinisan ko. So hindi natin siya pwedeng i-direct na kainin na hindi siya luto kasi malalaki. So ayan, okay lang yung maliliit na pusit kahit hindi na natin lutuin. Ito kasi malalaki, tsaka makakapal yung balat niya. So, kailangan lang natin siyang lutuin mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-direct na kainin. So depende naman, option naman yan kung nasa inyo naman yan. Kung halimbawa kung gagawa kayo ng ganitong klaseng pusit na gawin yung kinilaw, nasa inyo naman yan kung gusto nyo nang kainin katapos yung hiwa-hiwain na maliliit. So ito kasi sa akin, kailangan ko munang i-steam siya para lumambot na rin, para mas lalo pa siyang lumambot pag na-steam. Kasi itong mga ganitong klaseng pusit, malambot to guys, kahit malalaki malambot siyang kainin. Kaya hindi nyo na i-steam, pero sa akin yan, i-steam kasi para mas lalo pa siyang lumambot kainin. Ayan guys, tiyantsahin na lang kung luto na siya, balik na rin lang ng ilang beses. Ayan, katulad sa ginagawa ko. Ayan.
Kung wala kayong ganyan, yung panayang ganyan, no, pwede naman kawali. Pwede yung ganyan din. Importante maano siya, ma-half cook siya. Yan, half cook lang. Yan. Ano lang mga kapatid, baliktarin lang natin yan hanggang sa mag-half cook. Ayan. Mas maganda kasi ang yung half cook, gawin natin kinilaw. Please luto siya. Kasi mga ganitong klase makakapal yung niya, laman niya. Hindi katulad sa maliliit talaga na pwede mo siyang direct na kilawin. Ayan. So, okay na siya. Gano'n natin sa plato. Ayan. So, ito naman yung mga gaway niya. Kailangan din natin i-steam to. Gano'n din. Baliktarin lang natin, guys. So, ayan. Option nyo naman yan kung gagawa kayo ng ganito. Kahit hindi nyo na i-half cook, i-steam. Okay lang din. So, ayan. Mas masarap kasi pag mga kapatid, pag naka-steam na ganito. Ayan. At least mawala din yung niya, langsa. Kasi yung pusit, malangsa Malangsa din. Ayan. Pag i-steam natin siya, ihapok natin, mawala yung wala na yung langsa niya. So, ayan mga kapatid. Lutuin na lang siya ng ganyan, no? Huwag niyo lagyan ng mantika yung pan, ha? Ganun lang. Magkukusa naman siyang magtutubig, eh. Ayan. Pag sa palagay natin na, na medyo okay na yung pusit, pwede na natin kunin. Ganun, guys. So, hindi pa siya masyadong, half. Ayan, kinuha ko na. Ano lang, mga kapatid. Ano lang gagawin natin. So ayan, hiwain na natin tong pusit na hinapkok natin. So ayan guys, palaglag yung kalahati pero malinis naman yung dito. So ayan, ano lang mga kapatid. Ayan, umusok-usok pa yung pusit na in-steam ko. Kinamay ko na lang kasi kaya naman ang init. Ayan. Kaya naman pala ang init. Di na kailangan pa humawak ng tinidor. So, ayan mga kapatid. Ganun lang. Hiwain lang natin ng tamang hiwa. 3 beses. 3 hati pala. Ayan mga kapatid. Okay pa. Ang ganda na tingnan. Na na-steam. Tapos na siya. Yung kulay niya medyo brown. So, masarap to guys kainin. Ayan, hindi katulad sa yung hilaw na pusit talaga. At least ito, kainin natin. Luto na. So, ayan guys. Ganun lang guys paggawa ng kinilaw na pusit na malalaki. Ayan. Diba? Ganda na tingnan. Puti. Ganito lang gawin nyo guys kung gusto nyo gumawa ng kinilaw na pusit. Kahit yung maliliit, pwede pwede i-steam yun. Yung maliliit na pusit, pag gawa kayo ng kinilaw na ganito, pwede i-steam yun mga kapatid. Bagong version. Yan. Para ma-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng kinilaw na pusit. Ayan, nakaprepare na itong pang-ingredients natin. Nahiwa na ako ng sibuyas. Kailangan lang din sa sibuyas, maliliit lang din. Ayan guys. Ganun lang, okay ingredients na to, sibuyas, luya, tapos siling kulay green. Ayan, pwede na yan, mahanga yung kinilaw niyan kasi may lagyan ko pa ng paminta yan eh. Depende sa inyo kung anong sili ang ilagay nyo, green or yung labuyo. Yung mas maganda rin ang labuyo kasi makapit talaga yung hanghang sa lalamunan mo. Kaso lang hindi mo pwedeng kainin sabay yung labuyo kasi sobrang hanghang, di katulad itong siling green. Kahit naisabay mo yan pagsubo sa
ano mo, hindi siya maanghang. Kaya natin ang anghang nitong kulay green na sili. So, ayan. Pag labuyo kasi sobra anghang. Ayan o, yung iba nga nito kinakain lang eh. Ayan, ganitong siling green. So ito, ihiway natin itong sibuyas na dahon. Ayan. Kailangan sa may mga gumagawa ng kinilaw, hindi mawala itong sibuyas na dahon, mga kapatid. Kasi isa rin ito sa nagpapasarap ng ating kinilaw. Kahit anong klaseng kinilaw, kailangan merong itong sibuyas na dahon. So ayan guys ha. Lapit na matapos. Lagyan na natin ng paminta. Tama lang paminta kasi pag sobrang paminta pangit kainin. Yes. Kahit yung asin, tama lang muna. Huwag muna natin lagyan ng marami. Kung medyo matabang, pwede natin dagdagan yung asin. Ayan guys. So, lagyan natin ng suka, 3 kutsara at halo-haloin na natin. Ayan mga kapatid. Sana ay nakakuha kayo ng idea sa ginawa ko ngayong kinilaw na pusit. Maraming salamat sa inyo at sana pwede din kayong gumawa nito. At sana huwag kayo magsawa sa mga gagawin ko pang ibang mga video na papakita ko sa inyo, isi-share ko sa inyo. Maraming salamat guys. Bye-bye. Ingat tayo lahat. So, ayan. Sarap nito. Hindi na ito pang pulutan, pang ulam pa. Yan, salamat.